Ano ang duty mo? Is to fear God. Ang duty mo, hindi magpayaman. Hindi. Ang duty mo is to fear God. Kasi, mga kapatid, eventually mamamatay ka. Although I declare life, pero isang araw mamamatay ka. Yun yung sinasabi ng mga taong hindi mo madadala sa hukay ang iyong kayamanan. Ano ang pwede mong dalhin? Fear of the Lord. Dala-dala mo yun sa langit. Dala-dala mo yun. May re-representa mo yun kay Lord. Lord, nung nabubuhay ako, simula nung ikaw ay tinanggap ko bilang Panginoon, tagapagligtas, meron akong banal na takot sa iyo at meron akong buhay na may banal na takot sa iyo. Dala mo yun hanggang kalangitan. Eh yung pera mo, hindi mo kayang dalhin. Hindi mo kayang ipagmalaki. Pero yung fear of the Lord, Lord, nagpakabanal ako sa buhay na ito, simula nung tinanggap kita, dala-dala mo yun hanggang kamatayan. Ang pera mo, dito lang yan. Pero yung fear of the Lord, wisdom and understanding, dala mo yun kahit saan ka magpunta. Amen? The whole duty of man is to fear the Lord. All things has been handed over to me, sabi ng ating Panginoong Jesus, by my Father, and no one knows the Son except the Father. And no one knows the Father except the Son. And anyone, ito na yun, tayo yan, to whom the Son chooses to reveal Him. Inire-reveal ng Panginoong Jesus sa gusto lamang niya. Paano ka magugustuhan ng Diyos kung hindi ka nagiging malapit sa Kanya? Kung wala kang fear of the Lord, kung wala kang understanding, paano niya i-reveal lahat sa iyo? Hello? I-reveal niya sa gusto niya. Parang ganito yan. Halimbawa, dito, ayan, parang ganito yan. I-reveal ko yung lahat ng sikreto ng pagka-Diyos ng Diyos sa mga taong merong connection din sa Diyos. O halimbawa, because the Lord speaks about fire, nag-aapoy ka sa Diyos. Kitang-kita ng Ama, kitang-kita ng Diyos kung sino nag-aapoy sa inyo dito. Uy, nag-aapoy talaga sa kabanalan, nag-aapoy sa Panginoon, nag-aapoy lahat sa magandang pamumuhay sa harapan ng Diyos. Nagliliyab yan. Anong sabi ng Lord? You are the light of this world. And you are the salt in this world. Kaya kita ni Lord yan, kung nag-aapoy ka, sa iyo i-reveal. Kung nag-aapoy ka, nagliliwanag ka, sa iyo i-reveal ni Lord. Pero kung wala kang apoy, wala kang liwanag sa buhay dahil puro ka kasalanan, puro ka pagtalikod sa kanyang sinasabi, hindi may bibigay sa iyo at hindi niya may re-reveal lahat sa iyo. Amen? Kasi nga, puro kasalanan. Kaya itaas ninyo ang standard ng inyong kabanalan. Kaya nga, buti nawala. Nawala yung nag-worship. Ito pala nagsimula. Nag-worship yung magnovia. Hawak isang daliri. Hinawakan ng babae, nung lalaki, yung isang daliri ng babae, hawak. Pinky-pinky. Di ba? Pinky tawag dyan. Nag-worship yun, ha? Nakahawak, nakataas ang kamay. Ganun sila. Tapos, hindi natuwa, dalawang daliri. Hindi natuwa yung lalaki, kinuha pa yung isang daliri ng babae. Hindi natuwa lalaki, sinapo na lahat. And then you will say, it's okay? No, you will suffer. Diba, magnovia, pag nagdikit ng kamayan, iba ang utak niyan. Hello? Paano ka pa bibiyayaan? Paano ka be-bless? Paano itatama ng Diyos ang buhay mo? Hello?